Ikasampung Kabanata. Panalangin upang tulungan. Panginoon, bakit parang kailayo niyo sa akin? Bakit sa panahon ng kaguluhan, kayo ay nagtatago sa amin? Ang dukha ay pinahihirapan ng masasama at mayayabang. Sana'y mangyari rin sa kanila ang kanilang masasamang plano. Ipinagmamalaki nila ang kanilang masasamang kagustuhan. Pinupuri nila ang mga sakim, ngunit kinukutya ang Panginoon. Dahil sa kahambugan ng mga taong masama, binabaliwala nila ang Diyos, at ayaw nila siyang lapitan. Ang kanilang pamumuhay ay laging matagumpay, at hindi man lang sila nag-aalala na sila'y inyong hahatulan. Hinahamak nila ang lahat ng kanilang mga kaaway. Akala nila'y walang mangyayaring masama sa kanila, at wala silang magiging problema. Sila'y lapastangan kapag nagsalita, sinungaling at mapagbanta. At sila na rin ang nagsasabi ng masasakit at masasamang salita. Sa liblib na mga lugar sila'y nagtatago, at nag-aabang sa mga inosente na kanilang papatayin. Naghihintay silang nakakubli na parang leon, upang sakmalin at kaladkarin ang mahihirap. Dahil malakas sila, ibinabagsak nila ang mga kawawa, hanggang sa hindi na makabangon. Ang akala nila'y hindi sila pinapansin ng Diyos, at hinding-hindi niya nakikita ang kanilang mga ginagawa. Sige na, Panginoong Diyos, parusahan niyo na po ang mga taong masama. Huwag niyong pababayaan ang mga inaapi. O Diyos, bakit nilalait kayo ng mga taong masama? Sinasabi pa nila, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Ngunit nakikita niyo, O Diyos, ang mga taong nagdurusa at naghihirap. Lumalapit sa inyo ang mga kaawa-awa tulad ng mga ulila, at nakahanda kayong tumulong sa kanila. Alisan niyo ng lakas ang mga taong masama, at parusahan niyo sila, hanggang sa sila'y tumigil na sa paggawa ng masama. Panginoon, kayo ay hari magpakailanman, at ang masasamang tao ay maglalaho sa mundo. Panginoon, narinig niyo ang dalangin ng mga mahihirap. Pakinggan niyo po sila at palakasin. Bigyan niyo. Ikalabing-isang Kabanata. Pagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala ako sa Panginoon na aking kanlungan. O tao, bakit ninyo sinasabi sa akin, tumakas ka papuntang kabundukan, at lumipad tulad ng ibon? Inihanda na ng mga masama ang kanilang mga pana, para panain ng palihim ang mga matuwid. Ano ang magagawa ng mga matuwid, kung ang batas na pundasyon ng bayan ay wala ng halaga? Ang Panginoon ay nasa kanyang templo, at nasa langit ang kanyang trono. Tinitingnan niya at sinisiyasat ang lahat ng tao. Sinisiyasat niya ang matutuwid at masasama, at siya'y napupuot sa malulupit. Pauulanan niya ng lumalagablab na baga at asupre ang masasama, at ipapadalan niya ang mainit na hangin na papaso sa kanila. Dahil ang Ikalabindalawang Kabanata. Panalangin para tulungan ng Diyos. Panginoon, tulungan niyo po kami, dahil wala nang makadiyos, at wala na ring may paninindigan. Nagsisinungaling sila sa kanilang kapwa, nambobola sila para makapandaya ng iba. Panginoon, patigilin niyo na sana ang mga mayayabang at mambobola. Sinasabi nila, sa pamamagitan ng aming pananalita ay magtatagumpay kami. Sasabihin namin ang gusto naming sabihin, at walang sino mang makakapigil sa amin. Sinabi ng Panginoon, kikilos ako, nakikita ko ang kaapihan ng mga dukha, at naririnig ko ang iyakan ng mga naghihirap. Kaya't ibibigay ko sa kanila ang pinapangarap nilang kaligtasan. Ang pangako ng Panginoon ay purong katotohanan, gaya ng purong pilak na 7 ulit na nasubukan sa nagliliyab na pugon. Panginoon, nalalaman namin na kami ay inyong iingatan, at ilalayo sa masamang henerasyong ito magpakailanman.
Pinalibutan nila kami. 13 Kabanata. Panalangin para tulungan. Panginoon, hanggang kailan niyo ako kalilimutan? Kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? Hanggang kailan ko dadalhin itong mga pangamba ko? Ang aking mga araw ay punong-puno ng kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? Panginoon kong Diyos, bigyan niyo ako ng pansin. Sagutin niyo ang aking dalangin. Ibalik niyo ang ningning sa aking mga mata, upang hindi ako mamatay, at upang hindi masabi ng aking mga kaaway na natalo nila ako, dahil tiyak na magagalak sila kung mapahamak ako. Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako, at ako ay nagagalak dahil iniligtas niyo ako. Panginoon. 14 na Kabanata. Ang kasamaan ng tao. Walang Diyos. Iyan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Masasama sila at kasuklam-suklam ang kanilang mga gawa. Ni isa sa kanila ay walang gumagawa ng mabuti. Mula sa langit tinitingnan ng Panginoon ang lahat ng tao, kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. Ngunit ang lahat ay naligaw ng landas, at pare-parehong nabulok ang pagkatao. Wala kahit isa man ang gumagawa ng mabuti. Kailan kaya matututo ang masasamang tao? Sinasamantala nila ang aking mga kababayan para sa kanilang pansariling kapakanan, at hindi sila nananalangin sa Panginoon. Ngunit darating ang araw na manginginig sila sa takot, dahil kakampihan ng Diyos ang mga matuwid. Sinisira ng masasamang tao ang mga plano ng mga dukha, ngunit ang Panginoon ang magiging kanlungan nila. Dumating na sana ang tagapagligtas ng Israel mula sa Zion. Magsasaya ang mga Israelita, ang mga mamamayan ng Panginoon, kapag naibalik na niya ang kanilang kasaganaan. 15 Kabanata. Ang nais ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya. Panginoon, sino ang maaaring tumira sa inyong templo? Sino ang karapat-dapat na tumira sa inyong banal na bundok? Sumagot ang Panginoon, ang taong namumuhay ng tama, walang kapintasan at taus-pusong nagsasabi ng katotohanan, hindi naninirang puri at hindi nagsasalita at gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa. Itinatakwil ang mga taong sobrang sama, ngunit pinararangalan ang mga taong may takot sa Diyos. Tinutupad ang kanyang ipinangako kahit na mahirap gawin. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pautang, at hindi tumatanggap ng suhol upang sumaksi laban sa taong walang kasalanan. Ang taong gumagawa ng ganito ay hindi matitinag kailanman. 16 na Kabanata. Panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. O Diyos, ingatan niyo po ako, dahil sa inyo ako nanganganlong. Kayo ang aking Panginoon. Lahat ng kabutihang nakamtan ko ay mula sa inyo. Tungkol sa inyong mga taong banal na nasa lupain ng Israel, lubos ko silang kinalulugdan. Ngunit ang mga sumusunod sa mga Diyos-Diyosan ay lalong mahihirapan. Hindi ako sasama sa paghahandog nila ng dugo sa kanilang mga Diyos-Diyosan, at ayaw kong banggitin man lang ang pangalan ng mga ito. Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pangangailangan ko'y inyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa